Ngayong umaga ho ay subukan po natin tingnan ang ilang mga katotohanan tungkol sa buhay ng isang tao, Kristiyano man o hindi, ay nagaganap po ang mga bagay na ito. At ayon po kay Haring David, nakita niya po ang napakagandang buhay sa piling ng Diyos. Alam niyo po bang wala ng pinakamasarap na lugar na dapat puntahan ng isang tao kundi ang bahay ng Diyos? At wala na rin pong pinakamasarap na pakiramdam, kundi yung araw-araw nararanasan mo at nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. At walang pinakaligtas na lugar. Bahay lang po ng Diyos ang pinakaligtas na lugar. Amen. At ngayon po, titingnan natin yung sinabi ni King David, sa Psalms chapter 62, verse 8. Ito po ay inusahan ni Haring David panahon na siya po ay kagaya natin, naghihirap din. Naghihirap ang kanyang kalooban sapagkat sa kanyang paghahari, napakarami niyang pinagdaanan, napakarami niyang bagay na gustong gawin pero hindi niya nagawa at napakaraming pagkakataon sa kanyang buhay na ang Haring David po ay nabigo pero hindi po siya pinabayaan ng Diyos. At ayon sa kanya, sa verse 8, trust in God at all times, my people. Kinakausap niya po dito yung kanyang mga kababayan. Sabi niya, my beloved people, trust in God at all times. Mga kababayan, ayon kay Haring David, magtiwala kayong lagi sa Diyos. O sa mababaw pong pagkakasali ng Tagalog, ilagak niyo sa Diyos ang inyong pagtitiwala. Tapos dagdag niya pa, and sabi niya, tell Him all your problems, for He is our refuge. Alam niyo ho, mga kapatid, kung minamahal, yung salitang refuge na ginamit dito po ni David ay napakalalim. Isang bagay na minsan ay binabaliwala ho natin, pero ang lalim ho ng kahulugan, nung sabihin niya pong, tell Him, sabihin mo sa Diyos, all your troubles, all your problems, even yung issue ng buhay mo, pag sinabi mo raw sa Diyos, ang sabi niya, He is our refuge. And the word refuge means place of safety. Lugar na ikaw ay mapapanatag. Lugar na ikaw ay mapapayapa. Lugar na mararanasan mo ang dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Isang lugar na mayroong kaligtasan. So sabi ni David, ang Diyos natin ay isang Diyos na kumakanlong. Siya ang Diyos na may dulot na lunas. Refuge. Place of safety. May dulot na lunas. Grabe si David. At bakit ho ito sinabi ni David? During that time, si David po ay marahil nai-stress na rin sa kanyang mga pinagdadaan ng problema as king. Dahil dalawang kaharian ang kanyang hawak, ang Israel at ang Judah. At hindi ho madali ang humawak ng napakaraming tao. Pero nagbanggit si David ng isang positibong pananalita sa harapan ng kanyang mga kababayan. At sa umaga pong ito, ang aking motivational topic this morning ay pinamagatan kong, in God, every issues in life has a solution. Sa Diyos, lahat ng problema mo sa buhay may solusyon. Iisa-isahin po natin na sa Diyos, lahat ng issue ng buhay ko, lahat ng problema ng buhay nyo, may solusyon sa Kanya. At yun yung unang nakita ni David. Sabi niya, my people, always trust in God at all times, and tell Him all your problems, because He is God, our refuge. Siya ang Diyos na may dalang lunas. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kasagutan. Siya ang Diyos na solusyon sa lahat ng problema nyo at problema ko. Sa totoo lang, mga minamahal kong magulang at kapatid kay Kristo,
Ang librong ito ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Amen. All throughout from Old Testament to New Testament, this book, this holy book, has all the promises of God. Lahat po ng pangako ng Diyos narito sa aklat na to. Lahat ng bagay na mayroon ng Diyos nasa Bible na ito. From Old to New Testament, ipinangako ng Diyos na lahat ng problema nyo at lahat ng problema ko may solusyon sa salita niya. Amen. Tatlong bagay po ang nakita kong malinaw at kaaya-aya sa pag-uusapan natin po ngayong umaga. Nung ito ho ay aking inaaral, lubos ho akong nababagabag at hindi ko ho mapigilan ang aking sarili na maluha sa kabutihan ng Diyos. Hindi ko po mapigilan ang tibok ng aking puso sa pagsasabing, Lord, salamat. Sa totoo lang, mga minamahal kong magulang at kapatid kay Kristo, lahat ng aklat sa buong mundo, dalawa lang ang kayang ibigay. Information and knowledge. Pag nagbasa ka ho ng babasahin, pag nagbasa ka ng lahat ng libro, anumang klaseng libro yan man ay physics book, mathematic books, English book, Filipino book, lahat po yan, dalawa lang ang kayang ibigay. Information and knowledge. Pero po, ang Bible na hawak ko po ngayon, at yung Bible na mayroon po kayo, 5 bagay po ang kayang ibigay nito, na hindi kayang ibigay ng anumang libro sa buong kasaysayan ng mundo. Ang Bible na hawak ko po ngayon, na solusyon sa lahat ng problema nyo at solusyon sa lahat ng problema ko, kaya niyang magbigay ng information. Informasyon kung paano ho tayo nabuhay sa daigdig na ito. Secondly, kaya niya pong magbigay ng transformation. This holy book is the only book that can transform our lives. Walang aklat sa buong kasaysayan ng mundo na makapagbabago ng buhay mo. Salita lang ng Diyos ang natatanging aklat na may kapangyarihang baguhin ang buhay nyo at ang buhay ko. Amen. Thirdly, ang pangatlong bagay na kayang ibigay ng aklat na ito is knowledge. First is information. Second is transformation. Third is knowledge. Kaalaman kung paano ho natin gagamitin ng tama ang ating mga buhay. And fourthly, ang pang-apat na kayang ibigay ng aklat na ito na hindi kayang ibigay ng anumang aklat ay yung wisdom. Ang Biblia lang ho ang may kakayang magbigay ng wisdom, ng karunungan kung sino ang tunay na nagbigay ng buhay ho sa atin. And lastly, ang panglimang kayang ibigay ng Biblia na hindi kayang ibigay ng anumang aklat sa mundo ay eternal life. Amen. The only book that can give us eternal lives ay walang iba kundi ang Bibliang ito. Hindi ho tayo mabibigyan ng eternal life sa pagbabasa ho natin ng mga aklat na mayroon ho sa mga libraries. Walang eternal life doon. Si David ho, alam na alam niya ang pamantayan ng pagkanlong sa presensya ng Diyos. Alam niyo po bang mga kapatid na napakasarap na ikaw ay nasa piling ng Diyos? Hindi ko kayang magtagumpay sa mundong ito at hindi niyo rin kayang magtagumpay sa mundong ito kung kayo at ako ay malayo sa presensya ng Diyos. Unang punto ho, hindi ho tayo magtatagal. Sa Psalms chapter 62 verse 8, ang unang punto ko ho, walang problema ang tao na hindi kayang tapatan ng pangako ng Diyos. Amen. Amen. Again, walang problema ang sansinukob na hindi kayang tapatan ng pangako ng Diyos. Ang pakiusap ni David sa kanyang mga kababayan, sabi niya, mga kababayan, magtiwala kayong lagi sa Diyos. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin. Tell Him all your troubles.
Dahil siya ang Diyos na may dulot na lunas. Kaya ho pala pinasasabi ni David, ang lahat ng problemang mayroon ka at lahat ng problemang mayroon ako, dahil tanging Diyos lang ang may bigay na solusyon. Diyos lang ang may dalang lunas. Kisakit yan, iutang yan, iproblema sa pamilya mo yan, iyan ay isang karanasang hindi mo makalimutan sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, sa mga taong somehow ay nanakit ng iyong kalooban. Sa Diyos, ang dinadala mong problema, ang issue ng buhay mo, sa Diyos may solusyon. Amen. Isa-isahin ko po, mga kapatid. Papangalanan ko lahat ng problemang mayroon kayo. At tingnan natin ang bawat solusyon na mayroon ng Diyos. At pag nakita ho natin pare-pareho ang mga problemang mayroon tayo, at nakita ho natin sa banal na kasulatan na mayroong kasagutan, panghawakan po natin. Amen. Number 1, ilan sa inyo dito ang nangangailangan? Financially, basta financial ang pinag-uusapan, dalawang kamay ang nakataas. Kung kayang itaas ang dalawang paa, isasama pa. Lahat po, pagdating sa pinansyal, lahat kailangan ng tao. Kahit nga baliw, nangihingi ng pera. Tama po ba yun? Amen. Namatay na nga lang si nanay, yung sigaw ng sigaw, yung nanununtok. Yun ho, kapag kahaw yun nakatanggap ng pera, nagpapasalamat. Sa mga nakaranas nung magbigay doon, sa tuwing siya po ay binibigyan, nagpapasalamat po siya. Buti pa yung isang taong, bagaman siya po ay nawala sa tamang kaisipan, pero pag nakatatanggap ng biyaya, natututong magpasalamat. Samantalang tayong mga Kristiyano, may sapat na kaisipan, araw-araw tumatanggap ng biyaya galing sa Diyos, pero madalang pa sa patak ng ulan ng pagpapasalamat. Amen. Number 1, sabi ng Bible, are you in need? Am I in need? Ako ba'y nangangailangan? Kayo ba'y nangangailangan? At ano yung pangangailangan mo sa buhay? Sabihin mo sa Diyos. At may kasagutan sa pangangailangan mo. According kay Matthew, sa Matthew chapter 6, verse 33, ang ganda po ng pagkakasabi ni Mateo. Ayon kay Matthew chapter 6, verse 33, sabi niya, kung ikaw ay nangangailangan, ang word ng Lord, seek first the kingdom of God. And look at the word. Ano yung kasunod na word? Above all else. Hanapin mo ang Diyos nang higit sa lahat, above all else. Napakahirap po sa atin bilang mga tao. Every time na nangangailangan kayo, every time na nangangailangan ako, yung Diyos hindi ho natin unang nahahanap. Nawawala yung above all else. Ang nauuna ho, yung pwede hong utangan, yung mga 5'7", 5'8", kaya nababaon, kaya hindi makaahon. Sino nga naman ang makakaahon? 5'9" na. Nagsimula sa 5'5", naging 5'6", 5'7", 5'8". Pagdating sa buo, Bombay, sabog. Nawala ho yung above all else. Seek the kingdom of God first. Above all else. And live righteously. In God will give everything you need. Hindi ba't napakasarap nun? Kung ako daw ho ay mamumukay ng may katuwiran at lagi kong hahanapin ang kaharian ng Diyos sa lahat ng bagay, una sa lahat ng bagay, idaragdag niya raw ho ang lahat ng aking pangangailangan. In God will give everything I needed. Idadagdag ng Diyos lahat ng pangangailangan, wala ho ako.
Idadagdag ng Diyos lahat ng kailangan ko. Amen. Yan ang unang problemang mayroon tayo na mayroong solusyon sa harapan ng Diyos. Secondly, ikaw ba ay nabibigitan ngayon? Amen. Mayroon ka bang mabigat na pasanin sa iyong buhay? Mayroon bang nagpapabigat sa puso mo? Mayroon bang pangyayari na hanggang ngayon kapag naaalaala mo, kumikurit pa rin yung puso mo? Amen. Umiiyak pa rin? Amen. Kung ikaw ngayon ay nasa panahon na pinapasan ang mabigat na pasanin, si Matthew nagsabi ulit ng napakagandang talata sa Bible. Sabi ni Jesus, "Come to me, come to Him, come to God. All of you are weary and carry heavy burdens." Sabi ni Lord, "And God will give you rest." Gaano kasarap po ang talatang ito na may isang Diyos na nagsasabing, "Pampi, nabibigatan ka na ba? Sobra na ba ang bigating mayroon ka? Lampas tao na ba ang dinadala mong problema? Gaano na kasakit ang nararamdaman mo sa pagsubok at problemang mayroon ka?" And then ang Lord, ang sabi ng napakagandang pananalita, sabi niya, "Pampi, come to me. Come to me." Pinalalapit ho tayo ng Diyos. Kinakausap ko po ang mga kababayan ho natin na nasa ibang bansa at lahat po kayong nasa aking harapan, na kayo ho, kung may dinadala kayong mabibigat na problema, may pinapasa na nagpapahirap ng inyong puso, may pinapasa na kung saan ikaw lang ang nakararamdam sa iyong pamilya, the Bible said, "Come to Him." Tumakbo ka sa harapan ng Diyos. All of you, wala ho siyang pinilit. Nabibigatan ka na ba sa problema mo sa asawa mo? Nabibigatan ka na ba sa problema mo sa magulang mo? Nabibigatan ka na ba sa problema mo sa iyong anak? Nabibigatan ka na ba sa problema mo sa iyong kapatid? Ang sabi ng Biblia, lumapit tayong lahat sa Diyos. Amen. Siya ho ang may sabi, all of you, walang example, lahat po tayo, na may pinapasang napakabigat. Heavy burdens po ang ginamit dyan. Isang pasaning hindi ko kaya at isang pasaning hindi nyo kaya. Pero sabi ng Lord, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya ho, hindi ho tayo napapayapa. Kaya ho, walang solusyon yung problemang mayroon ako at problemang mayroon po kayo. Kaya ho, lalo ho tayong nabibigatan sa mabigat na pasanin na mayroon po kayo at mayroon po ako. Kasi hindi ho tayo marunong lumapit sa Diyos. Amen. Tayong mga tao, sinisikap nating lutusin ang lahat ng problema sa pamamagitan ng ating lakas at kakayahan. At kapag nakita natin na hindi natin kaya, kapag nakita natin na hindi talaga natin kayang walang katulong, saka palang ho tayo lalapit sa Diyos. Bakit hindi ho natin baliktarin ang senaryo? Bakit hindi natin unahin ilapit sa Lord ang mga pasanin at nagpapabigat sa iyo? At tingnan mo yung dulo, siyang magbibigay ng kapahingahan para sa iyo at para sa amin. Amen. Ikatlo, ito, matindi ho ito. Una, nangangailangan ka ba? Ikalawa, may pinapasan ka bang problema? Ikatlo, mayroon bang pagsubok sa buhay mo na gumugulo sa iyong kaisipan? Na bumabagabag sa iyong puso? Ang sabi ng Psalms, ang sabi ni David, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, at handang sumaklulo, always ready to help in times of troubles. Laging handa raw po siyang sumaklulo kapag tayo po ay may kaguluhan. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, sa isang Diyos na mapagmahal, sa isang Diyos na kumakalinga, sa isang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay, siya na ating lakas, siya na ating kanlungan,
sa lahat ng pagkakataon, laging tumutulong, lalo na sa mga panahong nangangailangan kayo. Handang tumulong sa panahon ng problema. Laging sumasaklulo ang Diyos. Amen. Sasakluluhan ho tayo ng Panginoon. Pangatlo, pang-apat, ikaw ba ay nalulungkot ngayon o nakakaranas ng kalungkutan? Anong sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 5? Tingnan mo nga ang katabi mo. Ang sabi ng Bible, keep your life free from the love of money. Alam nyo, pangit ito ho pag tinagalog eh. Sa Tagalog po kasi pangit yan eh. Yung keep your life free from the love of money. Yung ilayo mo ang iyong buhay sa pagmamahal sa salapi. Sa Tagalog po, huwag kang magmukhang pera. Tingnan nyo yung mga Bible nyo. Ang pangit ng pagkakasalin sa Tagalog. Huwag kayong magmukhang pera. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano kulay ng mukha? 100? 50? 20? Blue. May blue na ba ngayon? 1,000. Sinasabi ko na eh. Pag pera talagang pinag-uusapan, at talas ng mga kaisipan natin, napaka-short. Sabi mo ng Bible, huwag kayong magmukhang pera. Kaya ang pangit ng pagkakatagalog, ano? Keep your life free from the love of money. Ilayo nyo ang inyong mga sarili sa pagmamahal sa salapi. Na pinababaw, huwag kayong magmukhang 50. Huwag kayong magmukhang 20. Huwag kayong magmukhang 100. Huwag kayong magmukhang 1,000. At para maging tumpak sa ating pinag-uusapan, are you in loneliness? Huwag kang magmukhang 500. Hello? Tapos sabi pa ni Pablo, be content with what you have. Masayahan na raw tayo, makontento na tayo sa mga bagay na mayroon tayo. Bakit po? Ang sabi ng Diyos, I will never leave you and I will never forsake you. Pakiramdam mo, nag-iisa ka? Pakiramdam mo, lungkot na lungkot ka? Ang pangako ng Diyos, ang sagot sa problemang mayroon ka, ang sagot sa kalungkutan mo, sabi ng Lord, Tom, I will never forsake you. I will never abandon you. Hindi kita kailanman iiwanan, Tom. Sabi ni David, iwanan man ako ng aking mga magulang, mayroon pa na akong Diyos na po pwedeng asahan. Amen. Kung pakiramdam mo, iniwanan ka na lang lahat ng mga magagandang bagay sa buhay mo, ng lahat ng kaibigan mo, may isang Diyos na nagsasabing, I will never leave you. Amen. Hindi kita iiwanan kahit pangit ang ugali mo, kahit pangit ang mukha mo kagaya ko, kahit pangit ang pagkatao mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Amen. Amen. Ako'y nalulungkot kapag pangit ang pinag-uusapan ng halakak ng praise team ang lakas. Amen. Kala ko, akin kayo, praise team. Ang Diyos ang nangako niyan. Ang masarap po, sa totoo lang, hindi naman po gaanong mahalaga yung pangako eh. Ang masarap kung sino ho yung nangako. Andiyan po ba kayo? For example, may kapitbahay ho kayo, nangako. Hindi gaanong mahalaga yun eh. Ang mahalaga yung integridad ng nangako. Sino ba yung nangako sa'yo? Yung bang taong nangako sa'yo, yung integridad niya ba? Maaasahan? Yung kanya bang pagkatao ay talagang po pwedeng asahan o bibiguin ka lang niya? Pero ito ho, hindi lang basta ho, isang tao yung nangako. Ang nangako ho, Diyos. Na kahit kailan ay hindi kagaya ng tao na sinungaling. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na kung minsan bumabalik ng pangako. Ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na kung minsan yung pangako mo, pakong-pako. Na halos hindi na nga mabunot. Kabra bang ginagamit sa mga matitigas na, no? Pako. Ano ba tawag nun sa mga kabra, no? Abracadabra. Abra.
Minamagic na lang yung pangako kasi bakit? Hindi nga mabunot-bunot eh. Pero kay Lord, iba. Panglima, mga minamahal kong kapatid, ikaw ba ngayon ay may sakit at karamdaman? Physically, emotionally, mentally. At kapag sinabi ko pong pang-apat, may karamdaman ka ba financially? Pastor, cancer na po. Pagka ho, Pastor, sakit sa pinansyal ho ang pag-uusapan. Nagkakaroon ho ako ng bursitis. At ang tanging sagot, Pastor, ay paracetamol. Kausapin ko po ang mga may karamdaman. Alam niyo ho, may isa ho tayong kapatid si Nanay Florentina. So, October 16, Nanay Florentina. Siya po ay 97 years old na. Nanay, tayo ka pa nga po. Ayan. Siya po ay isa ho sa mga biyaya at kaloob ng Diyos. Sige nanay, makakaupo na po kayo. Ilang buwan na lang, 77 na po siya. 97 years old. Alam niyo po ba mga kapatid ang istorya ng buhay ng taong nasa harapan natin? Napahanga po ako. Nagkaroon ho ako ng, sabi ko, Lord, si Nanay Florentina, 97 years old. Pero, may iniindang sakit. Alam niyo kahapon, nung pinuntahan ko po siya, sabi niya, Pastor, baka hindi ho ako maka-attend. Hindi ako nakatulog kagabi sa kakaupo. Pag malamig ho, inuupo po siya. At bago ho ako umalis, pinag-pray ko po siya. Sabi ko, loobin nawa ng Lord na nakasama po kayo. At alam niyo ba mga kapatid, ilang taon ko na pong kasama to. From 2013 until now, siya lang ho yung kaisa-isang lagi akong sinusundan. Umalis po kay Ninong Dani, siyang unang sumunod ho sa akin. Doon ho sa kailang apartment, doon po kami unang nagkaroon ng Bible study at naging church. And then after 1 year, napunta ako kay Pastor John Moya. Sumunod ho ulit ng Nanay Florentina. Yung church na kanyang inuupa, ay yung bahay nila na ginawa po namin church, yung apartment po nila, ginawa po namin church, na ilipat po sa Orchids. At pagkatapos po nun, nung nawala ho ako ng il-ilyon, sumunod ho uli siya sa amin. From 2013 until now. And I found out na ang buhay ng taong ito. Alam niyo mga kapatid, hiyang-hiya ho ako sa harapan ng Diyos. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit, siya ko, yung panggatas ng 200, ginagamit niya pa pang pamasahe sa tricycle, makagalo lang. Minsan ho, yung pangkain niya na, itinago niya ho yun. Inilihim niya ng ilang taon. Yung pangkain niya, siya po ay may mga apo na pinaaral ni Father Boyan. Wala ho siyang trabaho, yung mga apo niya, wala rin trabaho. Ilan sa mga anak niya, walang trabaho. Pero ang maganda ho sa kanya, sa loob ng ilang taon, nakasama ko ho siya, hindi ko ho narinig sa kanya, Pastor, wala ho akong pamasahe, hindi ako makadadalo. Wala ho akong narinig sa kanyang ganon. At ilang buwan nalaman ko na yung kanyang tinatagong kunting pera na pambili niya ng gatas, ginagamit niya, maka-attend lang kasi minsan ho, yung asawa ni Nanay Talia wala eh. Kaya nag-aarkila ho sila ng tricycle pag walang ang mister ni Nanay Talia. At hindi niya ho yun inaaring napakalaking kakulangan or napakalaking kalugihan. Pagkus yung perang mayroon po siya,
Minsan nga ho, nangihiram pa siya sa kapitbahay niya, hindi niya sinasabing pupunta siya ng church. Pag wala ho siyang pamasahe at wala yung kanyang, yung asawa ng kanyang anak, hindi makakapag-drive, gumagawa ho siya ng paraan makarating lang sa church. Dahil nung sabi niya sa akin, sabi niya, Pastor, hindi mo ba alam na napakasarap sa pakiramdam kapag ako ay laging nasa bahay ng Diyos? Amen. Umanga ho ako. Siya rin ho yung taong laging nagbibigay ho sa akin ng 100. Nung minsan ho, nag-Bible study ho kami sa kanila, noong kalakasan niya, 2018 nanay hanggang 19. From 2017, 18, 19, 3 taon. Lagi niya ho kung inaabot na ng 100. Sabi niya, Pastor, pang gasolina niyo. Lagi ko kong tinatanggihan yun. Sabi ko, nanay, wag na ho. Ako ang dapat nagbibigay sa iyo. Hindi niyo kailangan bigyan ako. Ako ang magbibigay sa iyo. Alam niyo ang sagot niya sa akin? Sabi niya, Pastor Tom, at hindi mo kinuha ang 100 ito para mo na akong pinatay. Huh? At alam niyo kung anong dahilan? Sabi ko, bakit mo, nanay? Hindi mo ba ikaalam, Pastor Tom, na yung ibinibigay ko sa yung 100. Tama ba, nanay? Na yung ibinibigay ko sa yung 100, ang hiling ko lagi kay Lord, pahabain ang buhay ko. At kung tatanggihan mo, para mo nang pinutol ang lakas ko. Yun ho yung lagi niyang sinasabi. Kahit pilit kong tanggihan, dahil talaga namang wala eh. Wala talaga siya eh. Pero yung kanyang desire na magawa at masunod ang kalooban ng Diyos, church, i-challenge ko po kayong lahat. 97 years old, gumagawa ng paraan, wag lang maliban sa gawain. Ang sariling pambili ng gatas, ginagamit makarating lang sa bahay ng Diyos. Amen. Tayo, may sasakyan, may pera, sapat sa pangangailangan, pero madalas lumiliban. Sabi ni Isaiah, but He was wounded for our transgression. Si Jesus, nasugatan dahil sa ating kasalanan. He was crushed for our iniquities. Binugbog, hinagupit dahil sa ating pagsalansan. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His stripe we are healed. Sa Kanya ipinatong ang lahat ng kasalanan na mayroon ng mundo, at sa Kanyang sugat at latay, with His stripes we are healed. Sa Kanyang sugat at latay, lahat kayo at ako ay nagsipagaling. Amen. Ikalawa, ang pangalawang punto ko ho, walang pinaka-stable na sandigan sa mundong ito, kundi ang salita ng Diyos. Kung mayroong pong pinaka-matibay, pinaka-matatag na sandigan, na po pwede kong lapitan, na po pwede kong panghawakan, walang iba kundi ang Word of God. Ito ang pinaka-matibay na sandigan na mayroon ng mundo. Patunayan ko ho sa inyo. Sa aklat ng Matthew chapter 24, sa Matthew chapter 24 verse 35, maging sa Mark chapter 13 verse 31, and Luke chapter 21 verse 33, pari-pariho po yun. Matthew chapter 24 verse 35, ang sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Langit at lupa, gaano katibay po ang Word of God? Langit at lupa mawawala, pero yung salita niya will not pass away. Gaano katibay yun? Na kayang mawala ang lahat ng bagay, pero yung Word of God, hindi ho mawawala kahit kailan. Kaya nga ho, wala ng pinaka-stable na po pwedeng sandigan ng tao sa daigdig na ito, kundi ang Word of God. Lahat ng bagay lilipas, lahat ng bagay mawawala, lahat ng bagay mamamaalam, pero ang Word of God mananatili sa kanyang kalalagyan.
At kung gusto ho natin na magkaroon po tayo ng strong life, anchored life, a life that is stable, we need the Word of God. Pero ang malaking katanungan na ito, the problem is, how can we have stability in life if we have a closed book? Paano ako magkakaroon ng matibay na buhay kung ang aklat na ito hindi ko man lang kayang basahin? Paano ako magkakaroon ng matatag na pamumuhay kung ang aklat na ito laging nakasarado? Church, again, sabihin mo sa Diyos ang lahat ng issue at problema sa buhay mo. At sa Kanyang salita, lagi siyang mayroong kasagutan. Amen. Sabihin ho natin lagi sa Lord. Alam niyo ho, hindi ho sapat ang basahin lang natin ang Word of God. Hindi ho sapat na malaman ko lang ang Word of God. It's not enough just for me to know the Bible. But I have to know the God of the Bible. Hindi sapat na malaman ko lang ang nilalaman ng aklat na ito. Ang pinaka-importante sa lahat, kailangang alam ko ang Diyos ng salitang ito. Amen. Dapat kilala ko yung Diyos na nagkatha at nagsulat ng salitang ito. At hindi lamang ho pangako ng Diyos ang inilagay niya rito. Again, uulitin ko ho. Yung pangako at nangako, yung kanyang credibility napakatibay. Hindi kailanman nagsinungaling, hindi kailanman bumali ng pangako. Itong written word, ang Biblia, ang Word of God, the written Word of God, the breath of God, the life of God, the story of God, itong hawak-hawak ko po ngayon, ang tanging paraan at tanging solusyon upang magkaroon kayo ng matibay na buhay sa daigdig na ito. Amen. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will not pass away. And I challenge you, brother and sister, simulan nyo ngayong magbasa ng Word of God at panghawakan ng mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Bibliang ito. And believe me, lahat ng problemang mayroon kayo na pinapasan nyo, dinadala nyo, nasa puso nyo, may sagot sa Word of God. Amen. May sagot ho rito. At sa aking pagtatapos, sabihin mo sa katabi mo, salamat. Salamat. Gumamit ka pa talaga ng microphone. Ang pangatlo po na aking punto, sa oras ng pangangailangan, walang pinakamasarap na takbuhan at lapitan, kundi ang Diyos. Amen. Hindi ho ba napakasarap isipin na kapag ang Pastor Tom nangangailangan, kapag ang Pastor Tom may problema, kapag ang Pastor Tom mayroong pagsubok sa buhay, ang sarap, alam nyo, ang sarap lapitan, ang sarap takbuhan ng Diyos. Kung mayroon ho akong unang dapat takbuhan at pagsabihan ng aking nararamdaman, walang iba kundi ang Diyos. Hindi ko kayang lumaya at hindi ako kailanman makakalaya. Kung sa oras ng pangangailangan, ay hindi ako lalapit at hindi ako tatakbo sa Diyos. Yung mga karanasan nyo, masakit man po yan o hindi masakit. Yung mga karanasan yan, yan ang magdadala sa inyo at yan ang bubuo ng pangarap nyo sa dulo. Amen. Yung pangit nyong pinagdaanan, yung pangit nyong karanasan, ang siyang bubuo ng mga pangarap nyo sa dulo. Amen. Hindi ho sasayangin ng Diyos ang bigat ng puso, ang bigat ng nararamdaman mo sa iyong puso. Hindi sasayangin ng Lord yan. And church, sa lahat po ng mga kababayan po natin,
wala nang pinakamasarap lapitan at takbuhan sa oras ng pangangailangan kundi ang Diyos. Amen. Wala kang maririnig na anumang pananalita galing sa Lord. Hindi ka niya susumbatan. Hindi niya sasabihin sa iyo ang tigas ng ulo mo. Hindi niya sasabihin sa iyo kasi makulit ka. Kasi paulit-ulit kang gumagawa ng mali. Hindi niyo yan maririnig sa Lord. Never nasasabihin ng Diyos yan. Ang tanging sagot lagi ng Diyos. Alam nyo, sa mga tao pong nahihirapan ng lubha, maging sa mga taong lampas tao na ang kasalanan, ang Diyos ay laging bukas ang palad sa mga taong lumalapit lagi sa Kanya. Amen. Laging may malaking puwang sa puso ng Diyos ang mga taong siya lagi ang tinatakbuhan, siya lagi ang linalapitan sa oras ng pangangailangan. Amen. Nakabukas ang palad ng Lord at sinasabing na, hito ako, narito ako. Ako lang ang makasasagot sa problema mo. Laging sinasabi ng Panginoon na, ako ang tatapos at ako ang magbibigay ng katagumpayan sa pangarap na mayroon ka. Lumapit ka lang. Lumapit ka lang. Nakakaramdam ka ba ngayon ng takot? Ang sabi ng John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman. Pero kasarap yung word na yan. Hindi niya itataboy kailanman ang mga taong lumalapit sa Kanya. Kulang ho tayo sa panahon para alalahanin na may isang Diyos na nagsasabing, hindi kita itataboy kapag ikaw ay lumalapit sa akin. Gaano kasarap alalahanin na may isang Diyos na nagsasabing, Tom, kahit kailan, hindi kita itataboy kapag lumapit ka sa akin. Kahit napakalaki na ng kasalanan mo, kahit lampas langit na ang kasalanan mo, pag lumapit ka sa akin, hindi kita itataboy. Amen. Kahit ilang taon mo na akong iniwan, kahit ilang taon mo na akong iwinaksi sa iyong isipan, kahit ilang taon mo na akong tinanggal sa puso mo, pag lumapit ka pa rin sa akin, hindi kita itataboy. Amen. Kahit paulit-ulit mo kung sinasaktan sa pagkakasalang ginagawa mo, kahit paulit-ulit mong sinasaktan ang puso ko sa mga bagay na ginagawa mong hindi tama, pag lumapit ka sa akin, hindi kita itataboy. Amen. Gaano kasarap na may isang Diyos na nagsabing, Luis, pagod ka na ba sa buhay mo? Sawa ka na ba sa buhay mo? Gusto mo bang magbago? Gusto mo bang maranasan ng kapangyarihan ko? Ang pangungusap ng Lord, Luis, lumapit ka sa akin at kailanman hindi kita itataboy. Amen. Maaring manawa na ang kapitbahay mo sa iyo at pag lumapit ka sa kanya, baka hindi ka na mapapigyan. Pero sa Lord, kailanman hindi siya nananawa na tumingin sa mga taong laging lumalapit sa kanya at kailanman hindi niya rini-reject ang mga taong papalapit sa kanya. Amen. Andyan po ba kayo? Amen. Nakakaramdam ka ba ng somehow ay pakiramdam mo mayroong pagkatakot sa puso mo? Sabi ni Isaiah, don't be afraid, for I am with you. Huwag kang matakot, ako'y sa iyo. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang ganda ho ng word ni Isaiah. Huwag kang matakot. Sa problemang hinaharap mo ngayon, huwag kang matakot, sabi niya. I am your God. Huwag kang matakot, ako'y Diyos mo. Don't be discouraged. Huwag kang panghihinaan ng loob. For I am your God. Kung nagawa kong likayin ang langit at lupa, kung nagawa kong ibigay ang lahat ng pangangailangan mo, kung nagawa kong ibigay at ilagay sa buong sansinukob ang mga magagandang bagay na iyong nakikita, hindi ko kayang ibigay ang solusyon ng problemang hinaharap mo ngayon. Amen. Sabi niya, I will strengthen you. Palalakasin kita.
And I will help you. Tutulungan kita. I will hold you up. Hahawakan kita with my victorious right hand. Hahawakan kita ng aking makapangyarihang kamay. Yan ho ang Diyos. Nababagabag ka, may suliranin ka. Sabi ni David, kapag ang puso ko at isipan ko ay napupuno ng pagdududa, pinagdududahan mo pa rin ba hanggang ngayon ng pangako ng Lord? Sabi ni David, when doubts filled my mind, your comfort give me renewed hope. Give me renewed hope in prayer. Kapag ang puso't isipan ko napupuno ng pagdududa, binibigyan mo ko ng isang napakagandang pangaliw o sa mababaw na pagkakasalin, ang iyong pag-ibig ang siyang umaaliw sa akin. Grabe si David. Ito ho, mas matindi. Sino sa inyo dito, hindi lang distress, nadidepress pa. Taas nga po yung kamay. Pastor, ikaw lang hong mag-isa. Kaya Jonel, dalawa tayo. Gwapo ka, gwapo rin ako. Sabi ni David, in my distress, I called upon the Lord. Tingnan niyo ito. Sabi niya, sa aking pagdurusa, sa aking pangangailangan, tumawag ako sa Diyos. To my God, I cried for help. Sa aking Diyos, humingi ako ng tulong. From His temple. Anong sabi po dyan? Basahin nyo nga. From His temple, He heard my voice. At mula sa kanyang templo, pinakikinggan niya ang aking tinig. And my cry to Him reached His ears. Yung aking paghibik, yung aking pag-iyak, yung aking pagtawag ay nakarating sa kanyang mga tenga. Amen. Ang ibig sabihin, pinakinggan ng Diyos. Paulit-ulit na pinakikinggan ng Diyos. Ang bawat pag-iyak mo, nakikita ng Diyos. Ang bawat patak ng luha na mayroon sa iyong mata dahil sa problemang dinadanas mo ngayon. At ang bawat tinig na sinasabi mo sa Lord, umaabot yon at nakakarating yon sa kanyang pandinig. Amen. Alam niya yon. Isa pang pangako ng Diyos. Sabi niya, kapag ang aking katawan at ang aking puso ay bumabagsak, nabibigo. Kapag ako ay nakakaranas ng kabiguan, ang Diyos ang aking lakas. Ang Diyos ang nagpapalakas sa aking puso sapagkat siya ang aking portion forever. Siya ang aking kailangan magpakailanman. Siya'y sumasa akin magpakailanman. Amen. Church, tatlo lang ho ang pinag-usapan natin. Una, walang problema ang tao na hindi kayang solusyonan ng pangako ng Diyos o hindi kayang tapatan ng pangako ng Diyos. Ikalawa, wala nang pinaka-stable na sandigan sa daigdig na ito kundi ang Word of God. Pangatlo, walang pinakamasarap lapitan sa oras ng pangangailangan. Ang pinakamasarap takbuhan at lapitan ay walang iba kundi ang Diyos. And my conclusion, sa 1 John chapter 1, lampas tao na ba ang kasinungalingan mo? Lampas tao na ba ang kasalanan mo? Lampas tao na ba ang nagagawa mong hindi tama? The Bible said, ipahayag mo sa Diyos. If we confess our sin, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang Diyos daw po ay tapat at banal, makatuwiran, just. At lilinisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan and cleanses us from all unrighteousness. Ilan ho sa inyo dito ay mayroon pang hinanakit sa puso? Kausapin ko po kayo. Ito na ang tamang panahon para pakawalan mo ang galit sa iyong puso upang makita mo ang magandang bagay na gustong gawin sa iyo ng Panginoon. Ito na rin ang tamang panahon para kalimutan mo ang mga naganap noong una at tingnan ang pangako ng Diyos para sa iyo. Kung bubuksan mo ang puso at isipan mo,
makikita mo ang magandang layunin at pangako ng Diyos para sa iyo. Lahat po tayo ay tumayo. Sa bawat problema at issue ng ating buhay, sa Diyos ay laging may kasagutan. And that is my conclusion. And every problem and issues we have in our lives, God has the answer.